tao dahil siya yung nanguna doon sa revolusyon sa Katipunan. Di ba nga napagbintangan siya na siya ang pinuno ng Katipunan. Kung kaya't dito mas lalo napadiin yung konsepto ni Rizal bilang siya ay makasalanan sa mata ng mga Kastila. Kaya mas lalo nag-init yung dugo ng Kastila sa kanya at siya po ay nasestensyahan ng kamatayan. Tatandaan, di ba nakulong siya sa dapitan? Ang rason kung bakit siya nakulong sa dapitan ay yung mga nobela niya. Pero hindi naman siya dito nasistensyahan ng kamatayan. After na makulong ni Rizal sa dapitan at nahuli na nga po yung mga Katipunan, dito mas lalo nag-init yung mga mata ng mga Kastila kay Dr. Jose Rizal at the same time yung gobyerno ng Espanyol. So ngayon, yung gobyerno ng Espanya nung nalaman na nga na si Dr. Jose Rizal ay napagbintangan nga nila at ang alam nila na ang namuno sa Katipunan si Dr. Jose Rizal, dito na po nagkaroon ng panibagong paglilitis na si Dr. Jose Rizal ay bibitayin na. So ibig sabihin, hindi talaga papatayin si Dr. Jose Rizal sa dapitan. Okay, pinatay lamang, papatayin, nagkaroon lamang ng ideya na papatayin si Dr. Jose Rizal nung nagkaroon na po ng paglilitis after na si Rizal ay mapagbintangan na kasapi ng tinatawag natin na revolusyon, okay, o ng Katipunan. I hope na-clear ko yung part na yun. So ngayon, ang paglibing kay Rizal ay sinikreto ng simbahan at binaliktad pa ang inisya ni Rizal sa libingan. So ngayon, sinikreto si Rizal, paglibing niya ay sinikreto pa at the same time, siya ay nilibing sa Paco Cemetery na kung saan ito ay hindi libingan ng mga, sa Paco Cemetery, ito po ay hindi libingan ng mga Pilipino at ito ay, ang Paco Cemetery po ay libingan ng mga Chino. Kung titignan po natin, hindi naman sa hindi binigyan si Rizal na maayos na libing. Okay? Hindi na rin dahil nga hindi siya binurol. Maaaring kultura ng Pilipino na hindi ibinurol si Dr. Jose Rizal, which is malaking question nga bakit hindi siya binurol. Kung siya naman ay nag-retract, okay, at binawi niya yung konsepto laban sa simbahan, bakit hindi nga siya binurol? At the same time, bakit siya hindi binurol? Kasi nga, ang kamatayan ni Dr. Jose Rizal ay pinatay siya. Okay, pinatay siya, nakitang-kita ng maraming mga tao at ng mga sundalo. So, ibig sabihin nito, yung pagkakaroon ng burol, regarding do sa kamatayan ni Dr. Jose Rizal, ayon sa kasaysayan, ito ay malaking sampal. Malaking sampal sa pamilya ni Dr. Jose Rizal at malaking kababuyan ito, okay, sa konsepto ng pagiging Pilipino natin. Kasi, syempre, pag burol, ibig sabihin, nilalamayan mo pa kung ano yung kinamatayan nung isang tao. Which is, ang konsepto nga ng kinamatayan ng isang tao, siya ay pinatay sa mga gamit, sa pamamagitan ng kamay ng mga Pilipino. Kung kaya't wala na ding worth, okay, yung pagkakaroon ng tinatawag na maayos na libing kay Dr. Jose Rizal. At the same time, at the same time nga po, okay, kung titingnan po natin doon sa pagkakaroon sa sementeryo kung saan nilibing si Dr. Jose Rizal, tatandaan po, ang Paco Manila po ay isang sementeryo na kung saan libingan ng mga Chino. Kung babalikan natin sa introduction ni Sir, di ba nga po si Rizal ay tinatawag na Kreyol? Bakit po Sir Kreyol? Bukod po doon sa pagiging mestizo ni Rizal, kasi nga may lahing Pilipino, at the same time si Rizal ay pinaghalong Espanyol at saka po ng Chino, siya ay Kreyol, meron siyang dugong Chino. Okay? So ngayon, itong dugong Chino na ito ay wala namang masama kung nilibing siya sa Paco Cemetery dahil ito ay libingan ng mga Chinese, okay? Kahit hindi ito libingan ng mga Pilipino, siya may dugon Chinese pa rin naman. Kung kaya hindi naman nalabag yung karapatan ni Rizal na mailibing doon sa dapat niyang libingan dahil kung malibing man siya sa libingan ng Espanyol o malibing man siya sa libingan ng mga Chinese o mga Pilipino, wala nang dapat doon pang maging issue kasi yung ano ni Rizal, yung konsepto ng yung race ni Rizal ay tatlo, Espanyol, Chino at saka Filipino. Kaso nga lang, ano ba pinaglalaban ng Rizalista dito? Kasi ang puso daw ni Rizal ay hindi naman pusong Chino. O hindi naman lumaki siya bilang mayroong kultura ng mga Chino, lumaki siya bilang isang Pilipino. Kung kaya't hindi na sa dugon, bukod sa pagkakaroon ng dugo ni Rizal sa Pilipino, ang lumagablab sa kanyang puso ay ang pagiging Pilipino niya. Kung kung ililibing man daw dapat sa sementeryo ng mga Pilipino. Okay, ito yung pinaglalaban ng mga Rizalista. Di ba masyadong binibigdil yung lahat ng bagay. Anyways, ang next naman na konsepto naman na ipinahayag dito is yung tinatawag na pagbabaliktad ng inisya ni Dr. Jose Rizal. I don't know the concept of pagbabaliktad ng inisya ni Dr. Jose Rizal. Kahit po yung ating kasaysayan ay hindi po kahit yung mga ibang historiador ay hindi nila malaman or tukoy ano nga ba yung rason kung bakit nga ba binaliktad yung inisya ni Dr. Jose Rizal doon sa Paco Cemetery. Pero may mga espekulasyon na ang sabi kaya binaliktad dahil nga sinisikreto yung paglibing kay Dr. Jose Rizal dahil nga maraming mga Rizalista na maaaring humukay kay Dr. Jose Rizal, binaliktad po nila
ang libingan or yung inisya ni Dr. Jose Rizal sa kanyang puntod. Kasi 'di ba, maraming mga panatikong Rizalista. So kapag panatiko ka, hindi ka papayag dun sa ginawa ng mga Kastila na inilibing si Rizal sa Paco Cemetery. Baka ang gawin nitong mga panatiko na ito, magulat na lang sila. Wala na dun yung bangkay ni Dr. Jose Rizal at kinuha na ng mga panatikong ito para ilibing sa ibang lugar. So ngayon, ito pa yung magkakaroon, tinitingnan dito na hindi pa magkakaroon ng maayos lalo na kamatayan si Dr. Jose Rizal kapag ginawa pa ito ng mga panatikong Rizalista. Kumbaga nakalibing na nga doon, 'di ba? Nakahimlay na nga, huhukayin mo pa. So ngayon, number 5, walang katotohanan ng kasal dahil wala namang marriage certificate. Ito na nga, yung sinasabi ko sa inyo, yung kanina. Sabi ko, bakit nga rin pa ni Rizal ang marriage certificate kung mamamatay din naman siya? Ang marriage certificate lang, kapag ikaw ay buhay, syempre, hahangarin mo yung marriage certificate para regal talaga kayo. Pag hinanapan kayo ng marriage certificate ng asawa mo, magagamit mo siya sa iba't ibang mga papeles, o di kaya naman sa iba't ibang lakad mo, o di kaya naman sa iba't ibang sitwasyon. Pero dito, kung si Rizal ay mamamatay, paano niya pa magagamit ang marriage certificate sa langit, o di kaya naman kung saan siya mapupunta? Kapag halimbawa papasok siya sa impyerno o di kaya naman sa langit, tatanungin pa siya, oh, meron ka ba marriage certificate bilang valid ID? I mean, di ba hindi naman lang sa kanya hahanapin pa yun. So, ibig sabihin, hindi na big deal kay Dr. Jose Rizal kung magkaroon man ng marriage certificate o wala. Kasi, kapag ang isang tao, kung titingnan natin po sa kasaysayan, kapag ang isang tao, kung kasal ka man at namatay ang iniibig mo o ang kabiyak mo, yung konsepto ng kasal ninyo ay mababaliwala na kasi single ka na, kasi namatay na yung asawa mo. So, therefore, makakapag-asawa ka pa ng iba. So, ibig sabihin nito, bukas sa ideya, si Dr. Jose Rizal na kapag siya ay binitay, maaari makapag-asawa pa si Josephine Bracken. So, para saan pa yung konsepto ng marriage certificate? Which is, para kay Dr. Jose Rizal, gusto naman niya ma-fulfill yung kanyang hangarin, okay, yung kanyang pagkalalaki na ikasal muna sa taong mahal niya bago siya pumanaw. Para at least namatay siya nang hindi binata, 'di ba? Next naman po is yung sa likha niyang Mi Ultimo Adios. Okay? Isa ito naging ebidensya na na according sa mga Rizalista na wala daw nangyaring retraction. Bakit kaya? Sabi dito, ang Mi Ultimo Adios, okay, na binigay niya sa kanyang pamilya ay walang nakasaad na siya ay nagretract. So ano nga ba yung Mi Ultimo Adios? Yung Mi Ultimo Adios, ito yung ang huling paalam ni Dr. Jose Rizal sa kanyang mga pamilya. Okay? Ang Mi Ultimo Adios po ay tumutukoy sa kabayanihan niya, sa kung ano man yung paniniwala niya, ang konsepto ng paniniwala niya. Dito din sa May Ultimo Adios na ito, okay, napatunayan daw na si Rizal ay hindi nagretract. Bakit, sir? May mga iba't ibang points kung bakit daw hindi nagretract si Rizal sa May Ultimo Adios. Ano kaya yung mga points na ito na sinasabi? Bakit nga ba hindi nagretract si Rizal gamit ayon sa ebidensya ng May Ultimo Adios? Tatandaan, itong May Ultimo Adios na ito, paano ito nakarating sa pamilya ni Dr. Jose Rizal? Nakarating ito sa pamilya ni Dr. Jose Rizal, okay, sa pamamagitan na nakarating ito sa ano ni Dr. Jose Rizal, sa pamilya ni Dr. Jose Rizal, nung si Dr. Jose Rizal po ay nagpadala ng itinago niya sa lampara yung kapiraso ng papel, which is nga itong May Ultimo Adios, para ibigay doon sa kanyang kapatid na si Narcisa. So nung tinago ito sa lampara, nakita nila na meron ditong sulatin si Dr. Jose Rizal. Ito nga yung tinatawag niya sa aking huling pamamaalam, okay, which is ito nga po yung Mi Ultimo Adios.